Sa taong 3204 sa Northern Divine Region Emperor mayroong isang dakilang cultivator na sumubok lagpasan ang mga makalangit na kidlat para kanyang maabot ang landas patungo sa immortalidad. Kahit na malaki na ang kanyang natanggap na pinsala sa kanyang katawan dulot ng maraming kidlat ay nagawa pa rin niyang tumawa, dahil ang huling kidlat raw na tatama sa kanya ngayon ay kanyang makakayanan. Sa oras na kanya na itong mapagtagumpayan ay wala nang hahadlang sa kanyang landas patungo sa matagal na niyang inasam-asam na immortalidad. Pagkatapos raw ng araw na ito siya na si Libay ay opisyal ng tatapak sa kaharian ng mga immortal, siya ay aakyat doon bilang isang immortal. At sa kabilang banda ay mayroong isang babae na seryoso na nakatingin sa kawalan, kanyang naramdaman ang hindi maipaliwanag na reaksyon ng mga kidlat sa buong kalangitan. At kanyang pinaalam sa iba niyang kasama na ang kidlat raw sa kalangitan ay nagliliwanag sa buong langit at lupa. Ang general daw na may kagagawan nito ay uminom ng libong milya ng dugo. Sa utos ng talisman na kanyang ipapadala ay dapat kanilang maantala ang tao na may gawa nito. Nang nakapunta na ang babae kung nasaan si Libay ay agad siyang naghanda ng kanyang teknik na ang Heavenly Thunder Art upang patamaan si Libay. Sa ginawang kilos ng babae ay agad itong naramdaman ni Libay. Kaya agad siyang lumingon kung saan ang direksyon ng babae. Ngunit laking gulat niya dahil ng pagtingin niya ay mabilis na pinakawalan ng babae ang kanyang atake, kanyang kinontrol ang kidlat upang ito ang tatapos sa buhay ng pangunahin natin na tauhan. Dahil dito ay wala ng oras si Libay na kanyang iwasan ang biglaan na pag-atake sa kanya ng babae, ang tangi lang niyang nagawa kung hindi tanggapin ang malakas na atake sa kanya ng babae. Sa lakas ng atake ng babae ay bumagsak si Libay sa lupa at kitang-kita ang lupa kung saan siya bumagsak ay nagdulot ng malaking pagsabog. Matapos bumagsak si Libay sa lupa ay napaluhod na lang siya dulot ng pinsala na kanyang natamo sa biglaan na pag-atake, at sa kanyang harapan ay dahan-dahan na lumapit sa kanya ang babae. Nang nakalapit na ang babae ay agad niyang itinutok ang kanyang espada sa mukha ng ating bida. Sinaad pa ng babae kay Libay na siya raw na kanyang disciple na si Lin Wangqiu ay pinapahintulutan na patayin ang kanyang master. Pero naiinis lang naman na tumugon sa kanya si Libay na paano raw ba siya naglakas ng loob na sirain ang kanyang seremonya, sa tingin raw ba niya na magagawa niya siyang mapatay. Sabay naghahanda ang ating bida ng maraming aura sa kanyang kamay na kanyang binanggit kay Lin Wangqiu na kung inaakala raw ba talaga niya na kanya siyang mapipigilan sa gusto niyang mangyari. Ngunit walang kaalam-alam ang ating pangunahin na tauhan na mayroon pa palang isang cultivator sa kanyang likod na papalapit na sa kanya upang magsagawa ng palihim na atake. Dahil sa biglaan na atake ng isa pang babae sa kanyang likod ay nabutas ang katawan ng ating bida, natatawa pang tinanong nitong isa pang babae sa kanyang sister Lin na paano raw ba niya ipinahiya ang kanilang master ng ganito. Kahit hindi na mabilang ang mga kasalanan na ginawa ng kanilang master ay dapat nilang hayaan siya na mamatay ng mayroong dignidad. Sinabi din itong babae sa ating bida na sa mga taon raw na sila ay magkasama ay hinding-hindi niya siya minamaliit, ngunit hindi raw talaga niya inaasahan na ang kanilang master ay gagawa ng ganitong hindi makatarungan na pagtaksil. Sa mga binanggit na mga salita nitong babae ay seryosong nagtanong sa kanila ang ating bida na sino pa raw ang iba nilang kasama na kanyang mga disciple ang nagtaksil sa kanya. Dahil sa sobrang galit ng ating bida ay ibinuhos niya ang kanyang kapangyarihan upang hampasin ang lupa dahilan upang mapa-atras itong kanyang dalawang disciple, sabay kanyang sinisigaw na kung sino pa raw ang ibang kanyang mga disciple na nagtaksil sa kanya ay lumapit na silang lahat kung nasaan siya ngayon. Ngunit mayroong biglaan na lumitaw sa kanyang itaas na isang malaking dilaw na liwanag, kasabay nito ay bigla na lang itong bumagsak sa katawan ng ating bida. Sa sobrang bigat nitong malaking bagay na bumagsak sa kanya ay naubusan siya ng lakas dahilan upang hindi na niya mag-alaw ang kanyang katawan. Nang malapit nang mawala ng malay ang ating bida ay kanyang nabanggit ang pangalan ni Zhu dahil siya lang raw ang may kakayahan sa lahat niyang disciple na ibagsak ang ganito kalaking kayamanan na copper coin. Tanong pa nitong isang babae sa gitna, na nasaan na raw ang dalawa pa nilang kasama, nasaan ang kanilang boss at ang kanilang panglimang kapatid bakit hindi sila dumating dito? At nagsalita itong si Zhu sa kanyang master na huwag na raw maglakas ng loob ang kanilang master na lumaban sa kanila, dahil ang kanyang mga kasalanan na nagawa ay masyado ng marami at hindi na nila ito mabilang. Ngayon ay dumating na ang katapusan ng kanilang master, walang dapat nasisihin ang kanilang master kung hindi ang kanyang sarili kung bakit ito nangyari sa kanya. Sa mga sinabi sa kanya ni Zhu ay napangiti na lang itong si Libay, at hindi na nga niya na mapigilan ang kanyang sarili kung hindi tumawa ng malakas sa mga pinagsasabi nitong kanyang mga disciple.
Habang seryoso siyang tinitingnan ng kanyang tatlong disciple na gustong pumatay sa kanya ay nagpatuloy pa rin siyang tumawa na para bang wala ng katapusan, at sabay tumayo siya sa harapan ng tatlong babae na kanyang disciple na kanya silang sinabihan na sobrang dami naman daw ng kanyang mga kasalanan na nagawa para hindi nila mabilang, kahit gumawa pa raw sila ng walang basihan na akusasyon laban sa kanya ay hindi na ito mababago. At mayroong ipinalabas na apoy na aura sa kanyang kamay ang ating bida na kanyang sinaad sa kanyang mga disciple na sa araw raw na ito ay dito na niya tatapusin ang lahat. At agad siyang naghanda ng kanyang lihim na teknik at makikita sa kanyang buong paligid na umaapaw ang napakalakas na gintong aura, na kanyang sinabi sa tatlo niyang disciple na masyado naman raw nila siyang minamaliit, hindi raw ba nila alam kung ano ang kahahantungan sa walang planong kilos nila ngayon, talagang pumunta pa sila dito upang kunin ang kanyang buhay. Ngunit ang kapalit nito ay ang kanila din mga sariling buhay. Matapos banggitin ni Levi ang mga salitang iyon ay sumabog sa kanilang buong paligid ang napakalakas na kapangyarihan galing sa kanyang katawan, at ang mga gintong aura na sumabog sa kanyang katawan ay bumuo ng isang malaking imahe na mayroong bitbit na malaking espada. Ito ay ang Divine Soul True Form ng Heaven and Earth Manifestation. Sinisigaw pa niya sa tatlo niyang mga disciple na tutal mamamatay na siya ngayon ay isasama niya sila doon sa impyerno. Sa hindi inaasahan na kilos ng ating bida ay nakaramdam ng matinding takot itong kanyang mga disciple na kanilang sinisigaw na itong nakikita raw nila ngayon ay ang Divine Soul Manifestation. Binabalak raw ng kanilang master na mag-self-destruct, kinakailangan nila siyang mapigilan, at napamura din sila na hindi na nila alam ang kanilang dapat na gawin, nasaan na raw ba ngayon ang kanilang senior brother, dahil binanggit niya sa kanila kanina na pupunta siya dito kapag nabigo sila sa kanilang mga plano dahil mayroon siyang backup plan. Makikita itong malaking gintong imahe na dahan-dahan na niyang ibinagsak ang kanyang malaking espada sa lupa. Ang tatlong mga disciple ng ating bida ay mabilis na pumunta kung saan nakatayo ang kanilang master upang kanila pa sana siyang pigilan sa kanyang binabalak, subalit huli na ang lahat dahil tuluyan ang ibinagsak ng ating bida ang espada ng kanyang malaking gintong imahe, dahilan upang sumabog ang buong lugar kasama ang kanyang tatlong mga disciple. Hindi lang ito simpleng pagsabog dahil makikita ang lawak ng pagsabog nito na halos ang kalahati ng kanilang mundo ay natunaw, swerte na lang siguro pag nagawa pang makaligtas ang isa sa tatlong disciple ng ating bida na nadamay sa malakas na pagsabog. Lumipat naman ang eksena sa isang lalaki na natutulog sa isang sahig, na tila ba ito ay binabangungot, ngunit pagmulat ng kanyang mga mata ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Sabay mabilis siyang bumangon na masyadong nagtataka sa kanyang sarili kung bakit hindi pa siya namatay matapos niyang mag-self-destruct kasama ang tatlo niyang mga disciple. Nang tumingala siya sa bintana ay napatanong siya sa kanyang sarili na kung nasaan na raw ba siyang lugar ngayon. Ngunit nang pagtingin niya sa ibaba ng bintana ay laking gulat niya dahil narinig niya ang boses ng mga tao na ito ay humihingi ng tulong. Ang mga tao pala na humihingi ng tulong ay hinahabol ng mga maraming zombie. Kanilang sinisigaw sa buong lugar na kung sino raw ba ang maaring tumulong sa kanila dahil ayaw pa nilang mamatay. Sa mga nakita ni Levi ay naging seryoso ang kanyang mukha na kanyang iniisip na sa lahat raw ng sulok ng lugar ay mayroong mga zombie ang ibig raw bang sabihin nito siya ay muling isinilang. Ngunit nang malinaw na niyang nakita ang disenyo ng mga gusali ay nagtataka siya na walang nasabi, dahil kakaiba raw ang lahat ng ito hindi katulad ng kanyang nakaraan, marahil raw ba napunta siya sa ibang mundo. At malalim ang kanyang iniisip na ano raw ba ang layunin ng kanyang mga disciple bakit nila ginawa ang pagpatay sa kanya, ano raw ba ang kanilang nakita para doon. Subalit kalimutan na lang raw niya muna ang mga bagay na yon, dahil sa ngayon ang tangi lang niyang magagawa ay buuin ang kanyang dating cultivation sa pamamagitan nitong kanyang bagong katawan, at kapag nakabalik na siya doon sa cultivation world ay doon na siya maghihiganti kung sino man ang pasimuno sa pagpatay sa kanya. Kanya raw tinitiyak sa kanilang lahat na sa panahon raw na makabalik na siya doon ay magbabayad silang lahat sa nararapat na kabayaran para sa kanilang mga ginawa. At umupo na nga ang ating bida upang kanya nang simulan ang kanyang pag-cultivate, sa pamamagitan raw ng kanyang immortal realm cultivation ng kanyang banal na kaluluwa ay kahit nagsisimula pa lang siya sa pag-cultivate ay pinapahintulutan nito na mabilis siyang umangat sa kanyang antas. Ang pagpapabalik raw sa kanyang dating lakas ay hindi na kinakailangan ng mahabang panahon. Makalipas ang ilang sandali habang nakapikit ang kanyang mga mata ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha na hindi niya alam kung ano itong mga nangyari. Nang pagmulat ng kanyang mga mata ay nagtataka siya bakit wala man lang pagbabago sa kanyang katawan, bakit wala raw siyang nararamdaman na espiritual na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, ang ibig raw bang sabihin nito na ang kanyang bagong katawan ngayon ay masyadong walang kwenta,
hindi man lang nararamdaman nito ang espiritual na enerhiya sa buong paligid. Nang itinaas niya ang kanyang mga kamay upang suriin kung gaano raw ba karami ang mga espiritual na enerhiya ang dumadaloy dito, ay dito kanyang napagtanto na hindi ang kanyang katawan ang walang kwenta kung hindi itong mundo na kanyang napuntahan ngayon ay walang espiritual na enerhiya ang dumadaloy. Dahil sa mga nalaman ng ating bida patungkol sa bagong mundo kung nasaan siya ngayon ay hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang gawin at nanggagalaitin na lang ito sa sobrang inis dahil anong mundo raw ba itong kanyang napuntahan. Napamura na lang itong ating bida dahil paano raw ba ito posible? Kapag walang espiritual na enerhiya ang mundo na ito ay paano siya makapag-cultivate upang makabalik doon sa cultivation world? Kapag kakalimutan niya ang pag-cultivate ay paano naman siya makaligtas sa ganitong mundo kung wala siyang lakas para makipaglaban sa mga maraming zombie na gumagala sa buong paligid? Sa kabilang banda sa kabilang silid kung nasaan ang building na tinutuluyan ni Subay ay dito makikita ang dalawang magkasintahan na dali-dali na pumasok sa kanilang kwarto. Nang nakapasok na sila sa kanilang silid ay agad naman sinirado ng babae ang pintuan, hingal na hingal pa itong babae na kanyang sinaad sa kanyang kasintahan na masyado raw nakakatakot doon sa labas, kanina raw noong nasa labas sila ay malapit na siyang mamatay. Ngunit biglang hinawakan ng lalaki ang katawan ng kanyang kasintahan na kanyang sinabi na huwag na raw siyang matakot dito kasama siya. Sagot naman sa kanya ng babae na tumigil raw siya sa kanyang ginagawa dahil masyado pang maliwanag ang araw at isa pa hindi pa siya nagpapaganda upang gawin nila ang bagay na ito. At paano na lang kaya na biglaan na lang umuwi ang kanilang kasama dito sa kanilang bahay at makikita niya ang kanilang ginagawa. Ayon naman sa kanya ng kanyang kasintahan habang kanyang hinuhubad ang kanyang damit na mas exciting daw kapag dumating siya dito, at wala din siyang magagawa kung makikita niya na ginagawa nilang dalawa ang ganitong bagay. Nang pinatungan na ng lalaki ang babae ay nagulat ang babae dahil nakita niya ang isang braso ng kanyang kasintahan na mayroong sugat. Kaya tinanong ng babae ang kanyang kasintahan na saan raw ba niya nakuha ang kanyang sugat sa isa niyang kamay. Ayon naman itong lalaki na malamang nakagat lang ito ng isang baliw doon sa labas kanina. At huwag na din siyang mag-alala dahil hindi naman ito seryosong sugat, kaya mag-focus na lang silang dalawa sa kanilang gagawin. Makalipas ang isang saglit ay napaungol itong babae dahil sinimulan na siyang salatin ng kanyang kasintahan, ngunit nagulat ang babae na kanyang tinanong ang kanyang kasintahan na bakit kanyang itinigil ang pagsalat sa kanya, ipagpatuloy lang niya ang kanyang ginagawa. Pero sa hindi inaasahan kaya pala napatigil ang lalaki sa pagsalat sa kanyang kasintahan dahil tuluyan na itong naging zombie dulot ng sugat na kanyang nakuha kanina doon sa labas. Dahil dito ay nanlaki na lang ang mga mata nitong babae na masyadong nagulat, at dito ay naghahanda na nga ang kanyang kasintahan na naging zombie na siya ay kagatin. Sa desperadong hindi makagatang babae ng zombie ay kanyang ibinuhos ang kanyang lakas para kanyang mapigilan ang zombie niya na kasintahan. At matagumpay naman itong sinipa ng babae ng malakas dahilan upang bahagyang lumayo ang kanyang distansya sa zombie. Samantala narinig ni Levi ang malakas na sigaw ng babae sa kabilang silid. Kaya napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung mayroon raw bang nangyari doon sa kabila. Nang dahan-dahan na siyang naglakad para puntahan ang silid kung nasaan ang kanyang naririnig ay kanyang naisip na ayon raw sa memorya nitong dating nagmamay-ari nitong kanyang katawan na ang babae raw sa kabilang silid ay ang kanyang kasintahan. Nang dumating na siya sa pintuan kung nasaan ang dalawang magkasintahan ay dahan-dahan niya itong binuksan at kanyang naisip na itong babae raw na ito ay isang walang kwenta na pinagtaksilan ng kanyang totoong kasintahan. At nang nabuksan ang pintuan ng silid ay naging seryoso ang kanyang mukha sa kanyang nakikita, dahil nakita niya itong babae na sumisigaw habang walang tigil siyang kinagat ng kasintahan niyang naging zombie. At nang nakita ng babae na pinapanood lang siya ni Levi ay kanyang binanggit ang kanyang pangalan na humihingi ng tulong. Makikita sa mukha nitong babae na para bang naging zombie at tumutulo ang kanyang mga luha na nagmamakaawa sa ating bida na kanya siyang tulungan dahil itong zombie raw ay gusto siyang kainin ng buhay. Subalit wala naman reaksyon ng ating bida sa pagmamakaawa nitong kanyang kasintahan, bagkus tinitingnan lang niya ito na para bang walang nangyari. Dahil wala man lang ginawang kilos ang ating bida para tumulong ay lumabas na lang ang mga ugat sa mga mata nitong babae na kanyang binanggit ang pangalan ng ating bida na napapatanong kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Kaya wala na lang nagawa itong babae kung hindi kanyang pinagmumura si Levi dahil masyado raw itong bastos dapat pumunta siya dito para iligtas siya. Dagdag pang sinabi ng babae sa ating bida na huwag raw isipin na makakaligtas na siya dahil mamamatay na siya, dahil kahit patay na siya ay hindi matatahimik ang kanyang kaluluwa upang habulin lang siya.
Wala naman pakialam ang ating bida sa mga sinabi ng babae bagkus nakangiti lang siya na kanyang sinarado ang pintuan, iniisip pa niya na ang nangyari daw sa kanyang baliw na kasintahan ay ang tinatawag na karma. Ngunit kinakailangan raw niyang mag-isip ng paraan ng mabilis, kakalimutan raw muna niya ang pagbalik doon sa cultivation world at baka hindi pa siya makasurvive dito ngayong araw. Nang nakabalik na si Levi sa kanyang silid ay muli na naman niyang sinubukan na mag-cultivate, na kanyang iniisip na mukhang wala raw siyang mapagpipilian kung hindi magbabaka sakali. Kanya raw susubukan na tingnan kung mayroon siyang makukuha na makakatulong na bagay galing sa kanyang spiritual sea, ngunit masyadong mahina ang katawan niya ngayon, imposible itong makuha ang 9-cycle soul purify. At itiniklop na nga ng ating bida upang kanya nang simulan ang pagsuri kung ano ang bagay na dapat niyang makukuha. Kinakailangan raw niyang makakuha ng isang bagay na dapat niyang gamitin sa kanyang paglalakbay dito sa magulong mundo na kanyang napuntahan. At dito ay lumabas na nga ang bagay na kanyang nakuha, ito ay ang low-level magic artifact na ang 10,000 Soul Banner. Nang nasa kanya ng kamay ang item na ang Soul Banner ay hindi may pinta ang kanyang mukha, bakit siya binigyan nitong mababang grade na item? Sa sobrang inis ng ating bida ay kanyang inihagis sa sahig ang item na kanyang nakuha, masyado raw talaga itong scam. Ano raw ang dahilan bakit binigyan siya ng ganitong walang kwenta na demonic item? Hindi raw niya nakuha ang 9-cycle soul o ang purifying peel, kahit divine armor man lang o ibang mga bagay na dapat magbigay ng proteksyon sa kanya. At biglang nagbigay ng ulat sa kanya ang system na kanya raw na-detect na ang host ay nakakuha ng isang artifacts na ang 10,000 Soul Banner, ngayon ang sistema ay nakagapos na dito, at ipinahayag din ng system na ang kasalukuyan raw na level ngayon ng sistema ay level 1, kinakailangan itong humawak ng 10 kaluluwa upang makapag-level up, at kinakailangan din ito na makapatay ng isang low-tier mutant. Sa isip-isip naman nitong ating bida na binigyan raw siya ng sistema ng 10,000 Soul Banner, itong basura raw na kanyang nakuha ay parang isa na din spirit, ngunit ang tangi niyang naalala sa bagay na ito ay nakakapagkolekta ng mga kaluluwa, ano pa raw ba kaya ang kayang gawin nitong artifact na ito? At dito ay ipinaliwanag ng system sa host ang patungkol sa 10,000 Soul Banner, ito raw ay nakakapagkolekta ng mga kaluluwa, at maaari din itong i-convert sa soul power upang maging spiritual energy. Pagkatapos ang lahat ng mga spiritual energy na ma-convert ay direkta itong lilipat sa katawan ng host, kung mas mataas ang level ng Soul Banner ay mas malakas din ang mga kaluluwa na makolekta, at malaki din ang mga spiritual energy ang maaaring likhain nito. At binigyan din ng babala ng system ang host na kung ang kaluluwa raw ay nagmula sa isang patay ng mahigit 5 minuto ay agad itong mawawala at hindi na maaring makolekta. Sa mga nalaman ng ating bida patungkol sa kanyang nakuha na 10,000 Soul Banner ay nakaramdam siya ng tuwa dahil itong kanyang item daw ay kaya nitong i-convert ang kapangyarihan ng kaluluwa upang maging enerhiya sa pag-cultivate. Ang ibig lang raw na sabihin nito kahit walang spiritual na enerhiya na dumadaloy ang mundo na ito. Ang mga zombie-infested na gumagala sa buong paligid ay tunay na kanyang resources para sa kanyang pag-cultivate. Ngunit napatigil ang ating bida sa kanyang kasiyahan dahil sa labas ng pintuan ay mayroong kumakatok ng malakas. Ang mga nilalang pala na kumakatok sa labas ng kanyang pintuan ay itong dalawa na parehas na naging zombie. Dahil dito ay dahan-dahan na binuksan ng ating bida ang pintuan. Nang pagtingin niya sa labas ng kanyang pintuan ay makikita sa kanyang mukha na hindi siya natuwa sa kanyang nasaksihan, samantalang itong dalawang zombie nang nakita nila na mayroong isang sariwang dugo na tao ang lumabas sa pintuan ay agad nila itong sinalakay. Ngunit makikita lang naman sa kamay ng ating bida na kanya nang hinahanda ang kanyang item na 10,000 Soul Banner, kanya raw ipapadala ang dalawa na ito sa kabilang buhay. At dito makikita na nanlilisik ang mga mata ng ating bida na kanyang inangat ang isang kamay na mayroong 10,000 Soul Banner, kasabay nito ay sabay-sabay niyang inatake ang dalawang zombie sa kanilang mga bibig, nang tuluyan ang nakadikit ang Soul Banner sa katawan ng zombie ay agad naghanda ang ating bida upang kanyang kunin ang kapangyarihan ng kaluluwa nitong zombie. Makikita itong zombie na hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan dulot ng kapangyarihan ng Soul Banner. Matapos kunin ni Levi ang mga kapangyarihan ng kaluluwa nitong dalawang zombie ay agad silang dalawa na bumagsak sa sahig, habang sa paligid ng ating bida ay kumalat ang mga kapangyarihan ng kaluluwa ng zombie papunta sa 10,000 Soul Banner. Matapos higupin ng 10,000 Soul Banner ang kapangyarihan ng kaluluwa ng dalawang zombie ay agad niyang kinuha ang kanyang Soul Banner sa katawan ng zombie. Sinaad pa ng ating bida sa dalawang zombie habang nanginginig ang kanilang buong katawan na kung inaakala raw ba nilang dalawa na madali lang siyang target.
Matapos banggitin ni Levi ang mga salitang yun ay agad niyang inihagis sa kanyang itaas ang 10,000 soul banner upang kanya nang i-convert ang kapangyarihan ng kaluluwa na kanyang nakuha sa spiritual na enerhiya para sa kanyang pag-cultivate. Nang inabsorb na ng ating bida ang spiritual na enerhiya na kanyang na-convert ay nakaramdam siya ng ginhawa sa buo niyang katawan, na tila ba binigyan siya ng basbas ng kalangitan sa kanyang mga nagawa. Matapos niyang ma-absorb ang mga spiritual na enerhiya ay bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, sabay nakangiti niyang tiningnan ang kanyang mga kamay dahil sa wakas siya ay nakapag-breakthrough. At dito pinakita sa kanya ng sistema ang kasalukuyan niya na antas. Ang kanya raw kasalukuyan na realm ngayon ay nasa antas ng Chi Si realm at ang kanyang 10,000 soul banner ay level 1 at maaari itong mag-control ng dalawang kaluluwa. Makalipas ang ilang mga oras ay makikita itong gitna ng kalsada ay nagkakagulo ang mga tao dahil hinahabol sila ng mga maraming bilang na mga zombie, sinisigaw pa ng iba na tumakbo raw sila ng mabilis hanggang makakita sila ng ligtas na lugar na kanilang pagtataguan. Habang takot na tumatakbo itong maraming tao ay itong si Levi ay tila ba naglalakad lang sa gitna ng kalsada na parang walang humahabol na mga zombie sa kanila. At kanyang iniisip na itong kanyang katawan raw ngayon ay masyado pang mahina. Hindi pa raw siya maaring makapag-cultivate ng maraming spiritual na enerhiya sa ganitong kasalukuyan na katawan, sa ngayon raw ay dapat muna niyang hanapin ang mga iilang mga resources at pagkatapos ay kanyang pag-isipan ang pag-upgrade ng level nitong kanyang 10,000 soul banner. Habang mabilis na tumatakbo ang mga tao ay wala silang kaalam-alam na mayroon palang mga zombie na nakaabang doon sa itaas ng building. Nang pagtingin nitong matabang babae sa kanyang itaas ay tumulo na lang ang kanyang mga luha dahil mayroong zombie na tumalon galing sa itaas ng building upang siya ay hulihin. At napamura na lang itong matabang babae dahil marami pa raw siyang gustong gawin sa kanyang buhay, hindi raw siya dapat mamatay sa ganitong lugar. Dahil ayaw pang mamatay ng matabang babae sa kamay ng mga zombie ay kanyang itinulak itong isang babae upang hindi na ito makatakbo para sa kanya matuon ang atensyon ng maraming mga zombie. Dahil sa ginawang pagtulak ng matabang babae ay bumagsak sa lupa itong magandang babae, at ito ay napasigaw na lang ng malakas sa sobrang takot na baka mahuli siya ng mga zombie.